Ugat po ng ating pag-aaralan ngayong gabi, the fivefold ministry of a pastor. The fivefold ministry of a pastor dito po sa Ephesians chapter 4 verse 11 ay gusto po nating tumutok dun sa word na pastor at alam natin na ibinigay ng Diyos ang pastor para sa isang layunin. Ang layunin po ay binanggit po sa verse 12 na kung saan ay para po sa ikasasagdal ng mga banal, para po sa gawaing paglilingkod at sa ikatitibay ng katawan ng ating Panginoong Kristo. At alam po natin, binanggit po rito yung katawan ng ating Panginoong Kristo. Ang tinutukoy po rito ay yung local church or the General Assembly na kung saan tinawag po itong body of Christ. It is functioning under grace, na tayo po ay nagfa-function, tayo po ay kumikilos bilang iglesia ng Panginoon na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo na nasa ilalim po ng biyaya. Kaya ang body of Christ ay it is not referring to a building or yung tinatawag po nating temporal na building na gawa sa material na bagay, but we are spiritual building of God. Doon sa Acts 20:28, madalas po nating binabanggit po ito. Ang Acts chapter 20 verse 28, take heed therefore unto yourselves, sabi ni Apostol Pablo sa mga elders of the church, and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers. Pansinin po natin, ang mga pastors or bishop ay overseer. Ibig sabihin po ay katiwala. Lagi natin binabanggit na ang ministry ay it is not an ownership, kundi ang ministry ay stewardship. Wala po tayong pagmamay-ari sa bawat mga miyembro ng iglesia, kundi ang bawat mga miyembro ng iglesia ay bahagi ng tinatawag na iglesia ng Panginoon na binili niya sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. So, dyan po natin makikita na ang iglesyang ito ay pinagkatiwala lamang po sa atin. Ngunit merong mga ministry na dapat gampanan ng isang mangangaral o isang pastor para kanyang mapunuan ang kanyang dakilang pagkatawag. Dito po makikita natin na ang pastor din naman ay miyembro din po ng iglesia. Kaya doon sa 1 Corinthians 12:27, 1 Corinthians chapter 12 verse 27, sabi po ng Bible, now ye are the body of Christ. The body of Christ, ito po yung elect, ito po yung redeemed, and these are regenerated and soon to be glorified. So, we are the body of Christ and members in particular. So, kabilang po yung pastor. Ang pastor ay under shepherd. Makikita po natin yan mamaya sa 1 Peter chapter 5 verse 2. He is under shepherd, and our chief shepherd is none other than
the Lord Jesus Christ. Kaya ang pastor po ay hindi ho dinesign ng Diyos na diktador. Hindi po yan dictator, or abusive pastor. Wala po tayong karapatan na mang-abuso sa iglesia ng Diyos sapagkat katiwala lang po sa atin. Ang sinasabi po ng Biblia ay He is a servant. Tandaan po natin, ang pagkatawag ng pastor ay servant, shepherd. Ang pagiging pastor ay hindi po occupation. Tandaan po natin, ang pastor po ay calling. Isang panawagan na mula sa Diyos. Ang pagiging pastor. The pastor is not called to entertain goats, but he is called to feed sheep. So ito po yung fivefold ministry ng isang biblical na pastor. Number 1 is feeding. Number 2 is caring. Number 3 is protecting. Number 4 is guiding. And number 5 is equipping. So ang goal po natin, ang ministry po natin is not building a personality, but building the body of Christ under grace. Wala naman po tayong kakayanan na mag-build, mga kapatid, sa mga tupa ng Panginoon, pero practically, meron po tayong ministry na gagampanan upang ma-fulfill po natin o maiskatuparan natin ang panawagan ng Diyos sa buhay po natin. At una po dyan, mga kapatid, na ministry po ng isang pastor na pinakauna, the pastor must feed the flock. So ang pastor ay, ang trabaho niya is feeding. He must feed the flock. 1 Peter chapter 5 verse 2. Unang Pedro 1 Peter chapter 5 verse 2. Sabi po ng Bible, feed the flock of God which is among you. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo. Hindi po kawan ng pastor, kundi kawan ng Diyos na nasa atin. Pinagkatiwala sa ating mga kamay, itinagubilin sa ating mga kamay. Taking the oversight. So ang sinasabi po ng Biblia, you need to take the oversight thereof, not by constraint. Hindi daw po sa pilitan, but willingly, kundi ito po ay may kagalakan, not for filthy lucre, hindi sa mahalay na kapakinabangan, but of a ready mind, kundi sa handang pag-iisip. Ang pagpapastor ay hindi po not for filthy lucre, o hindi ho natin ginagamit ang simbahan sa pagpapayaman. Tandaan po natin, maraming mga ganyan sa kapanahunan po natin sa ngayon na ginagamit ang pastor, ang pagkapastor sa pagpapayaman. But we are warned, sabi ng Biblia, to take the responsibility to feed the flock and taking the oversight thereof. Ang papastor po ay hindi para sa pagkakaroon natin ng pakinabang, kundi ito ay isang banal na gawain na iniatang, ibinigay ng Diyos sa atin, na dapat po nating gampanan. Verse 3, 1 Peter 5 verse 3. Neither as being lords over God's heritage, but being ensamples to the flock. Na hindi naman ang gaya ng kayo'y may pagkapanginoon. Ang pastor, hindi po siya Panginoon over God's heritage. Kundi, sabi niya, but being example, isa tayong dapat na huwaran o uliran, magandang halimbawa.
ang pastor ay dapat nagse-set up or nagse-set ng magandang halimbawa sa miyembro. Hindi po pastor yung magiging katitisuran ng miyembro. Bagaman may kahinaan ang mga pastor, pero panalangin po natin ang mga pastor. Kaya yung isa sa mga karakteristik ng pastor ay hindi para maging Panginoon, hindi para maging katakutan. Ang pastor, hindi Lord, hindi boss, hindi Panginoon, but being example to the flock. Yan po ang dapat po nating makita, mga kapatid, na ang pastor ay dapat merong magandang halimbawa sa kanyang buhay. So nakita po natin yung feeding. The pastor must feed the flock. So ano ba yung dapat nating i-feed sa tupa ng Diyos na siyang ipinagkatiwala sa atin? So number 1, feed them with sound doctrine. Pakainin po natin sila ng isang magaling na katuruan. 2 Timothy chapter 4 verse 2 and 3. 2 Timothy chapter 4 verse 2 and 3. Anong sabi ng Biblia? Preach the word. Ipangaral mo ang salita. Ibig sabihin, wag ho tayong matakot na mangaral. Mapahiya ka, mapagsalitan ka ng masama, habuling ka ng aso, umuulan, malakas ang tirik ng araw. Sabi po ng Biblia, ipangaral mo ang salita. Preach the word, be instant in season and out of season. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Reprove, sumawata ka. Rebuke, sumaway ka. Exhort, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod. Exhort with all long suffering and doctrine. Kaya mahalaga po yung doktrina na dito po nagsisimula ang bawat kapatiran na sila ay mamold ng mga aral, tamang aral ng salita ng Diyos. Hindi ho natin itinataas yung according to the primitive Baptist belief. Hindi ho natin authority ang according to the primitive Baptist belief. Ang itinataas po natin, ang final authority natin ay thus saith the Lord, mga kapatid. Kaya hindi ho natin pwedeng gamitin ang authority ng primitive Baptist sapagkat hindi lahat ng Baptist, ng primitive Baptist ay magkakaparehas. Ewan ko po, mga kapatid. Ang alam ko lang po, thus saith the Lord. Kaya dapat po na ipakita natin, siguraduhin natin yung mga aral na ipinapangaral natin sa kanila ay galing sa salita ng Diyos. Bakit? Bakit mahalaga yung doktrina? Bakit mahalaga yung pagtuturo? Bakit mahalaga yung reproving? Bakit mahalaga yung rebuking? Bakit mahalaga yung exhorting with all long suffering and doctrine? Bakit mahalaga? Verse 3, for the time will come when they will not endure sound doctrine. Darating daw yung kapanahunan na hindi na nila matiis ang isang magaling na aral, ang sound doctrine. Anong mangyayari? But after their own lust, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tenga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. But after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Verse 4, itong masakit.
and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. At ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tenga at mga ibabaling sa katha. Marami akong mga namimit na mga na-train po natin na mga preachers dati rito. Ngayon, ang kanilang pinapangaral ay kasama na po yung Ethiopian Bible. So those are fables. They shall be turned unto fables. They turn away their ears from the truth. Nakakalungkot nga lang, mga kapatid. Yung iba, dumadalo na lang sa iba. Umaalis sila dahil sa kabila, meron pong ayuda sila na natatanggap para bagang ibinebenta na nila yung kanilang katotohanan sa salita, sa tamang aral, at dahil walang natatanggap na ayuda, ay lumilipat sila. May mga ganoong mga miyembro ng iglesia. May mga ganyan po sa amin dito na hindi na po bago sa amin yung mga ganyang mga miyembro na nagpaalam, umalis na kami pastor sapagkat may mas malaki yung may tinatanggap kami na ayuda dun sa kabila, kailangan din naman namin. So, hindi naman natin sila pwedeng kontrolin sa pamamagitan ng mga material na bagay. Basta ang alam lang natin ay ang feeding ay true spiritual feeding, to feed them with sound doctrine. Kaya mahalaga sa mga kapatiran na mabakuran po sila ng tamang aral. Mabakuran po sila mabigyan sila ng tamang pundasyon na magandang aral. Nandyan ang 5 phases, nandyan ang doctrines of grace, at nawa ay biyayaan tayo ng Diyos ng spiritual na pagkaunawa para ma-absorb ang mga bagay na ito. So, yung doctrine po ay mahalaga. Yung sound doctrine, hindi lamang po doctrine, but sound doctrine. Mahalaga po yung doktrina, mga kapatid. Kaya dyan po tayo, kaya may mga mentoring po tayo para matuto po tayo, mapalakas po tayo, mapatibay tayo sa mga pag-aaral. Alam natin kahit busy tayo, minsan wala tayong panahon. Importante, kung meron tayong time ay pwede natin buklatin yung ating mga channel para doon tayo manood, para tumibay tayo sa pananampalataya. Kaya mahalaga po, mga kapatid. Kaya sabi nga ng Ephesians chapter 4 verse 14, isa pa po yun yung dapat na ating makita. Sa Ephesians chapter 4 verse 14, sabi po ng Bible, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Kaya feed them with sound doctrine. Number 2, feed them with grace. Feed them with the grace, with the truth of grace. Acts 20:24. The truth of grace, Acts 20:24. Nga po natin yung Acts 20:24. Sabi ni Pablo sa Acts chapter 20:24, gusto ko po na mag-stick lang po tayo sa ating mga pinag-aaralan para hindi ho tayo matetext out of context. But none of these things move me, sabi ni Pablo. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish
my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus Christ, to testify the gospel of the grace of God. And what is the gospel of the grace of God that he has received of the Lord Jesus Christ? Yung ministry, hindi niya ito tinanggap sa kani-kaninong tao. Ang otoridad ng pinanggalingan ng ministry ay sa Panginoon. Sabi ni Pablo, I have received of the Lord Jesus. Hindi sa authority ng ibang tao. What is the purpose? To testify or to witness or to proclaim the gospel of the grace of God. And what is the gospel of the grace of God? Nandyan po yung total depravity, ang lubos na pagkamakasalanan ng tao. O tinawag din natin itong total inability, walang magagawa ang tao, siya ay patay sa kanyang pagkakasala. Hindi siya half-dead, hindi siya 50-50, kalahating patay, kalahating buhay. Wala siyang sariling kalooban, wala siyang free will sa kanyang kaligtasan because he is spiritually dead in trespasses and sins. Wala pong spiritual connection sa Diyos. Number 2, yung tinatawag nating letter U sa tulip ay yung unconditional election. Ano ba itong unconditional election? Hinirang tayo ng Diyos na walang kondisyon. Hindi dahil nakita niya na tumanggap tayo in time and then tayo po ay pinili ng Panginoon. Tinatawag po nating yan po ay force in faith. So wala pong kondisyon. Kaya ang paghirang ng Diyos sa atin po ay it is under grace. And then yung letter L sa tulip ay limited atonement or particular redemption. Naniniwala tayo na ang kamatayan ni Kristo ay He died for His people. He died for the particular people. At makita po natin yan sa 1 John 2:2. Yung 1 John 2:2 po doon, yung word po doon, it is the word of the elect. Comparing to John 11:52, yung word po doon ay scattered abroad. At ito din po yung word ng John 3:16. Kaya ang kaligtasan ay He died for the particular people. He did not die for the reprobates, but He died for the elect people of God. Letter I, immediate Holy Spirit regeneration. Yung letter I, we are not regenerated by the gospel, o yung tinatawag nating gospel regeneration, na kapag mapakinggan mo yung salita ng Diyos ay doon ka pa lamang mariregenerate through the hearing of the word. Pero naniniwala tayo na ang ating paniniwala ay spirit regeneration. It is the spirit that quickeneth the heart. Ephesians 2:1. Kung ating titignan yung Ephesians chapter 2 verse 1, sabi ng Biblia, and you hath He quickened. Yung salitang quicken dyan ay He make you alive, who were dead in trespasses and sins. Nandito po yung regenerating or quickening power of the Holy Spirit, na ang Diyos ay inimplant po niya yung kanyang buhay. Nag-implant po siya ng buhay. Hindi po yung faith ang inimplant, kundi it is life. Kaya mas nauna po yung life before faith. Ephesians 2:5, even when we were dead in sins. Bagamat tayo yung mga patay dahil sa ating mga kasalanan. So 100% total inability, dead in sins. Pero merong quickening power of the Holy Spirit na naganap. It was quickened us together with Christ. By grace ye are saved.
Kaya yung grace po rito ay quickening grace ng Panginoon. Kaya sabi niya sa Ephesians 2:8 and 9, "For by grace are ye saved, through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast." Should boast. Kaya ito po yung ating makita. And then letter P, the preservation of the saints. Preservation, hindi perseverance. Kundi ang sinasabi po ng Biblia, we are preserved by the power of the Holy Spirit. Kaya mahalaga na ating makita yung biyaya ng katotohanan na ipinapangaral sa atin. Ito po yung pattern ng gospel of grace. Number 1, feed them with sound doctrine. Number 2, feed them with grace, with the truth of grace. Number 3, feed them rightly divided scripture. Pag sinabi mong rightly divided scripture, tignan natin yung 2 Timothy chapter 2 verse 15. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Napakaganda po ng ibig sabihin po ito. Si Apostol Pablo he was a tent maker. Right? At alam natin, yung pagiging tent making, pinag-aaralan din niya yun. Yung mga disenyo, kung paano niya i-assemble sa pamamagitan ng mga pattern, yung mga tinatawag po nating tent na gawa sa leather. Kaya ang gagawin po niyan, gumagawa muna yan ng pattern bago nila i-cut yan. So, kapag nandyan na po yung pattern, ready na po yung ready na po na pumutol ng bawat size na fit doon po sa kakailanganin para sa pattern ng isang tent. Kaya bago nila inassemble po yan, pinag-aralan po muna nila yan. Maaring dinodrawing na yung pattern that time para makita ng buyer kung maganda ang paggawa, malinis ang pagkagawa, maganda ang pagkatahi. Kasi mano-mano po yung pagtatahi . Gayon din yung pagsasalarawan niya dito sa ating pag-aaral. Bago natin i-fit yung isang verse sa isang verse, dapat hindi po yan, dapat change reference po niya yan, mga kapatid. Kasi ang pag-aaral, isa po yan sa pinakamahirap na bahagi ng pastor. It takes time to read, it takes time to meditate, it takes time to study, magpuyat ka, lalo sa atin na mga walang libro, talagang pag-aaralan mo kung yung verse na yun yun ba yung application nun? Baka mamaya nabasa natin yung John 11:35 tapos ano ba yon? Yung sa John 11 Jesus wept, o yun isa, tapos in-apply natin, sabi ng Bible, and Judas hung himself. Baka mamaya sabihin natin pwede palang magpakamatay, kalooban pala ng Diyos. Kaya ini-study natin through the lens of exegesis
para ma-exegete po natin yung word, kung yun ba yung tamang salita na ginamit doon sa pangangaral. Alam nyo mga kapatid, habang lumalalim yung pag-aaral, alam ko marami akong mga explanation dito na hindi po katanggap-tanggap. Talagang iba yung aral na hawak noon sa ngayon. Talagang pag-aaralan mo siya. Hindi yung basta itapon mo lang sa hearer, yun na yun. Hindi ho ganun eh. Mamaya hindi fit yung aral na ipinakain. Yun pala, lason na. Kaya mahalaga po mga kapatid na makita natin. Sabi ni Pablo, approve unto God. Kaya it needs prayer, it needs evaluation, it needs examination, it needs study. A workman, ang isang preacher talaga, workman. Talagang matetempt ka minsan talaga na mag-copy-paste. Saglit lang mag-copy-paste eh. Pero yung i-meditate mo, aralin mo, talagang it takes time. Wala pong walang easy road mga kapatid sa pag-aaral. Anong purpose? That needed not to be ashamed, rightly dividing. Parang yung pira-piraso ng tent. It is rightly dividing the word of truth. Itong na ito, itong 2 Timothy chapter 2:15, yung paliwanag na nahiram ko lang po ito kay Elder Benny. Yung illustration, ganun kasi yung napag-usapan namin nung nakaraang araw. So dito po lumabas yun mga kapatid. Kaya yung paliwanag ay credit doon sa nagbigay ng halimbawa. Verse 16, but shun profane and vain babblings, ilagan mo, datapwat ilagan mo. Grabe, nandito pala yung ilagan, Datapwat ilagan mo ang mga usaping walang kabuluhan, sapagkat sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan. So, huwag tayong magsasalita ng dapat na ikahihina. Kung kailangan i-rebuke, i-rebuke. Kung kailangan i-exhort, i-exhort. Kaya sabi naman ng Bible, rebuke them sharply. So, mahalaga yung rightly dividing the word of truth. Mahalaga po yun sa feeding, mga kapatid. Parang yung nagpapakain ka ng manok, hindi puro carbohydrates. May din yan. May mga, parang fertilizer, dapat na yan eh. Complete. Kumbaga sa abono triple 14, ganun po. Rightly divided scripture. Mahirap lang po yung magsimula, mga kapatid. And then pangapat, feed them with spiritual wisdom. Alam nyo, mga kapatid, ang niniwala tayong spiritual wisdom, galing sa Panginoon po yan eh. Colossians chapter 1 verse 9 and 10. Colossians chapter 1 verse 9 and 10. Anong sabi ng Biblia? For this cause, dahil dito'y kami naman, for this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that ye might be filled with knowledge of His will, and in all wisdom. Yung prayer ni Paul, nung narinig nila yung katotohanan sa mga araw na yun, dumating po yung time salvation, namulat sa katotohanan. Ang kanilang panalangin ay sa mga Colossian church, that they might be filled with the knowledge of His will, in all wisdom and spiritual understanding. Maraming nagpapaliwanag ng secular understanding ng Word of God. Talagang mako-convince ka. Talagang mapapalakas ka, pero hindi mo pala makita na yung finifeed pala sa'yo ay easy believism, yung finifeed pala sa'yo ay gospel regeneration, yung finifeed pala sa'yo ay decisional regeneration, conditional salvation. Ang daming mga aral, hindi Diyos si Kristo, hindi naniniwala sa
sa Holy Spirit. So marami mga kapatid na mga basura na inaaral. At nandyan yung papalitan mo lang yung karatula ng simbahan mo, itatayo na yung simbahan mo, bibigyan ka ng support. Even mga kapatid, yung paglilingkod mo ay talagang binibili nila. Kung wala kang spiritual understanding, kung wala kang spiritual wisdom, talagang ano mo yun igagrab mo yun But praise God, we have this spiritual wisdom para ma-discern mo. Ma-discern natin yung katotohanan na hindi dapat pinagbibili yung pananampalataya na ating nilalakaran. Yun ang sabi ng Colossians 1:10, that ye might walk worthy, upang tayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon, unto all pleasing, sa buong kalulugod. Ikalulugod niya, hindi sa ikalulugod ng tao, not with men pleasing, and increasing in the knowledge of God. Nandito yung proseso. Nag-i-increase, hindi lang po siya lumakas, hindi lang siya nag-ugat, hindi lang po siya tumibay, hindi lang siya lumakas, kundi siya ay lumaki, kundi nagbunga. Sabi ng Biblia, hindi lang nagbunga, and increasing in the knowledge of God. Na siya ay magsilago sa kaalaman ng Diyos. So ito po yung epekto ng feeding, mga kapatid. Kaya yung feeding, talagang pinapanalangin po yan in the pulpit, pinagpe-pray po yan upang yung salita ng Diyos ay magiging ikalalakas. Mahirap naman kung magpakain tayo ng panis. Sabi ng isang kapatiran alam mo pastor, yung lechon na pinakain sa amin, 1 linggo na sa rep. Inihain pa sa amin dahil nagtitipid yung tao. Akala namin kung ano yung amoy panis na yun. Yun na pala yun. Akarain mo, masikmura ng tao. Ipakain sa'yo panis. Ganon din, maraming panis na aral na akala natin masarap. Yun pala, nagdudulot ng lason. Nakaka-typhoid, Elder Benny. Kaya mahirap kung ang bituka natin, okay lang kung bituka, kung utak, kung naging tipos, mahirap po yun. Yung pakainin ka para magka-typhoid ka, tapos pupunta ng utak. Lasunin yung utak mo ng bagay na hindi ka nais-nais. Kaya nga sabi ng Biblia, strengthen that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Panglima, mga batid, the pastor must feed the flock. Number 1, feed them with sound doctrine. Number 2, feed them with the truth of grace. Number 3, feed them rightly divided the scripture. Number 4, feed them with spiritual wisdom. And number 5, feed them consistently. So ang feeding ay consistently, mga kapatid. Dapat yan twice a day or 3 times a day. Consistent nga Hindi yung nagpapakain lang tayo for our personal conviction or personal contradiction. O dahil yung oras lang natin ay nagpapakain lang tayo, merong timing ang pagpapakain. Alam niyo kung bakit nangangayayat yung tupa ng Panginoon? Kasi ang pastor, minsan, hindi lumalago yan kasi late nang pumunta. Kung ikaw ba naman, aalukin ka sa isang kainan, pupunta ka dun. Dapat ang oras mo sana 8 o'clock, pumunta ka ng 10 o'clock. Anong kakainin mo doon? Buto-buto? Ano yan, aso? Kaya minsan, hindi lumalago ang kapatiran dahil always late. Wala na, conclusion na lang. Tulad ngayon, conclusion na tayo. Acts 20:28.
Ayan, Acts 20:28. Nabanggit na po natin kanino. Therefore, take heed therefore unto yourself, and to all the flock, over thee which the Holy Ghost hath made you overseers. Overseer, to feed the church of God. Kaya sa feeding ng Word of God, 9:30. Ay 9 o'clock na po kami rito. Kapag wala ka ng 9 o'clock, magsimula na kami. Minsan may pumupunta, 10:30. Conclusion na lang. Hindi na ako nag-extend. Bakit? Ubos na yung mensahe. Ubos na yung pagkain spiritually. Kaya dapat, timing, mga kapatid, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. Kaya feed them consistently. Kaya yung pagpapakain, consistent po yan. Hindi po yan laktaw-laktaw. Hindi yung panahon na gusto mo lang mangaral o magpakain spiritual. Hindi. Kailangan po ng lutuin ng maayos yan spiritually. Kaya ang feeding, mga kapatid, hindi po yan basta. Madali lang naman mag-feeding kung sardinas, delata, marami. Ang mahirap kung maraming embalsamo yung kinakain natin sa feeding. Kaya minsan, ang epekto sa atin, nagiging acidic yung ating spiritual life. Kasi puro acid na yung ano natin eh. Kaya minsan yung spiritual life natin, nagmamalfunction dahil hindi na natural yung ating kinakain spiritually. Kaya sabi ng Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but by every word of God that proceeded out of his mouth. Kaya mahalaga po yung feeding, mga kapatid, sa buhay po natin bilang mananampalataya. Kaya isa ito sa mga consistent na trabaho ng isang pastor is to feed them consistently. Kaya ang bilin ng Apostol Pablo sa Acts 20:28 sa mga elders, take heed to all the flock. Pangalagaan ang bawat mga tupa. A starving sheep becomes weak. A starving church becomes doctrinally unstable. So hanggang dun po muna tayo. Isang punto pa lang po yung natapos po natin. The pastor must feed the flock, feed them with sound doctrine, feed them with the grace of truth, feed them rightly divided scripture, feed them with spiritual wisdom, and number 5, feed them consistently. Magandang gabi po at nawa pinagpala po tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na salita.